Kasalukuyang ipinapaliwanag ngayon ng mga mambabatas kung bakit sila pumabor, tumutol o nag-abstain dito sa botohan kung itatransmit ba ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte papunta sa Senado. Sa 318 members ng House of Representatives, 255 na mga mambabatas ang pabor na iakyat sa Senado ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malaki ang numero na ito kumpara sa kailangan lamang na 1/3 o 106 na boto. With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Unang nagpaliwanag ng kanyang botong yes ay si Manila 6th District Representative Benny Abante. Anya, hindi ito laro ng politika, kundi isang constitutional process na may epekto sa mga susunod na henerasyon. Our vote today is not a declaration of guilt. It is a declaration that when serious allegations are raised against one of the highest officials of the land, Congress cannot look away. Kabilang naman sa tumutol sa impeachment ang batang mambabatas na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil naniniwala itong si VP Sara Umano ang makakapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga Pilipino oras na tumakbo ito sa 2028 national elections. Vice President Sara Duterte is the hope of our nation. She's an accomplished lawyer who deeply cares for our people, as I personally witnessed when I visited her in Davao City. I will not waste our nation's future, which is why my vote is no. Bago ito, nagsimulang talakayin ang committee report ng Justice Committee sa pamamagitan ng sponsorship speech ni Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Inisa-isa nito ang 4 na articles of impeachment na umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang mga articles of impeachment na nasa harap natin ngayon ay hindi simpleng political document. Ito ay salamin ng isang mas malaking tanong na bumabagabag sa sampayan ng Pilipino. Anong uri ng pamumuno ba ang karapat-dapat sa ating bansa? Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang legal. Ito ay moral, ito ay constitutional. Sinagot din lahat ni Luistro ang mga interpellation ng ilang kongresista patungkol sa substance at procedures ng mga isinagawang impeachment proceedings ng kanilang komite. Nanindigan itong sumunod ang Justice Panel sa lahat ng mga nakasaad na palatuntunan sa batas. Maikli lamang ang naganap na pagtatanong at itinuloy agad sa nominal voting o isa-isang pagtawag sa pangalan ng mga mambabatas upang malaman ang kanilang boto sa impeachment. Monica, dahil sa pangalawang pagkakataon ay in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte, inaasahan na as early as tomorrow ay itatransmit na ng House of Representatives ang articles of impeachment papunta sa Senado at magbobotohan din ang House Plenary kung sino ang ipapadala nila na 11 members na House Prosecution Panel na magsisilbing prosecutors sa impeachment trial. Yan muna ang update mula dito sa House of Representatives. Balik sa inyo dyan, Monica.